everyone! Welcome back to Tales of Siren at isa na naman pong kwento ng pag-ibig ang ating pagsasaluhan ngayong araw. Pero bago yan, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na mag-iingat kayo palagi ngayong maulan ng ating panahon at lagi po kayo magdadala ng inyong mga payong para hindi kayo mabasa ng ulan at hindi kayo magkasakit, okay? At ngayon ay simulan na po natin ang kwento ng pag-ibig. Dito lang sa Tales of Siren. Si Juana ay isang dating military officer na bagong lipat sa haning ng mga detective at nag-iisang babae sa kanilang espesyal na unit. Sa kanyang unang misyon, inatasan siyang protektahan si Anthony, isang batang bilyonaryong negosyante na pinagtatangka ang patayin. Ngunit upang matukoy ang salarin, kailangan niyang gawin ang pinakamahirap na bahagi ng operasyon. Magpanggap bilang blind date ng binata, pakasalan ito at lihim na makapasok sa mundo ng pamilya at mga taong pinakamalapit dito. Habang lumalalim ang kanyang investigasyon, unti-unti rin siyang nahuhulog sa lalaking dapat ay pinoprotektahan lamang niya. Ngunit nang matuklasan niya ang utak sa likod ng lahat ay ang mismong taong lubos na pinagkakatiwalaan ni Anthony, isinugal niya ang sariling buhay upang mailigtas ito at maibigay ang hustisya. Sa gitna ng mga kasinungalingan, panganib at lihim na misyon, mananatili kayang peke ang kanilang pagsasama o magiging tunay na pag-ibig? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Walang niya yung lalaking yon. 1 oras at kalahati akong pinaghintay rito. Tapos hindi naman pala darating. Mabuti na lang hindi ako nag-effort na magpaganda pa at magbihis. Inis na naibulong ko sa sarili. 1 oras at kalahati na akong naghihintay sa restaurant. Pero hindi pa rin nagpapakita ang lalaking dapat kong kadate. Tatayo na sana ako para umalis nang biglang pumasok ang mga lalaking armado sa loob. Isa-isa silang nagpaputok ng mga hawak nilang baril. Nagdulot yun ng takot sa mga taong kasalukuyang nasa restaurant. Ngunit nang mapansin kong maliit na plastic na bulitas lang lumalabas mula sa mga baril, agad kong naunawaan na peke lamang ang mga ito. Bilang isang pulis, alam kong hindi ako maaaring basta manood lamang. Mabilis kong sinipa ng malakas ang hawak na Armalite ng isa sa mga lalaki. Matapos noon ay sunod-sunod na sipa, suntok at sikong binigay ko sa isa pa. Nang magtangkapang lumapit ang isa, mabilis kong nahablot ang mahabang baril. Hinila yon at saka naibalibag ang may hawak. Sa isang iglap, lahat silang napahandusay sa sahig at hindi na nakalaban pa. Lahat ng tao ay napatayo at nagpalakpakan, kabilang ng isang lalaki na kanina pa hanga sa ginagawa ko. Mabilis kong nilapitan ng 3 lalaki at saka pinusasa ng mga ito habang binabanggit ang Miranda ng mga pulis. Inaaresto ko kayong 3 dahil sa pagdadala at paggamit ng baril ng walang kaukulang lisensya. Sandali lang. Peke naman ang mga baril namin. Gusto lang naming makakuha ng konting pera sa may-ari ng restaurant na to. Katuwiran pa ng isa sa mga lalaki. Ganun ba? Alinsunod kasi sa Republic Act No. 10591 Section 28 at Section 29. Ang paggamit ng peke o improvised na baril sa paggawa ng krimen ay mahigpit na pinagbabawal ng batas. At hindi niyo ba alam na ang pagpaputok ng baril sa pampublikong lugar na nagdudulot ng takot at gulo ay paglabag sa Article 155 ng Revised Penal Code na tinatawag na alarms and scandals? May kaukulang parusa rin ang krimeng ito. Kahit pa peke ang mga baril na ginamit niyo, krimen pa rin yun. Pero huwag kayong mag-alala. May karapatan kayong manahimik. Ano man ang sasabihin niyo ay maaaring gamitin laban sa inyo sa hukuman. May karapatan rin kayong kumuha ng abogado. At kung wala kayong kakayahan, bibigyan kayo ng pamahalaan. Maya-maya, narinig ko ang sirena ng sasakyan ng mga pulis. Ipinagpapasalamat ko na may tumawag na pala sa mga ito. Nang makapasok sa loob ang mga pulis, agad ko silang nilapitan at binigay ang susi ng mga posas. Kumusta, Lieutenant Santos? Heto, may mga kriminal naman akong nahuli. Kunin niyo na sila at ikulong. Ayos, Lieutenant Gomez. Buti na lang nahuli mo sila. Matagal nang may nagre-report sa amin tungkol sa fake gangsters. Yung mga nanakot gamit ang mga pekeng baril. Sa wakas nahuli rin kayo. Baling pa nito sa 3 kriminal.
Magsasalita pa sana ang pulis nang lumapit sa amin ang isang lalaking unang tingin ko pa lang ay nahulaan ko nang siya ang may-ari ng restaurant. Hello, kumusta kayo Sir Officer? Akong may-ari ng restaurant. Kinamayan rin ito ang mga pulis bago muling nagsalita. Pwede ko bang aregluhin na lang to? Total naman sa lugar ko ang nangyari. Ayoko sana ng iskandalo. Agad akong napalingon sa lalaki. Sino ka naman? Ako si Anthony Vanguard. Ako ang owner ng restaurant. At alam kong ako ang pinaka-target ng mga yan. Kaya lang ayokong lumabas sa media o kumalat ang pangyayaring to. Sandali, paano mo aaregluhin? Napahalukip-kip ako ng mga kamay sa tapat ng dibdib ko habang kunot ang noo na nakatingin sa binata. Gusto ko sanang pabayaan mo na lang sila. Ako nang magsasabi sa kanila na wag na nilang uulitin pa ang ginawa nilang ito. Bibigyan ko sila ng pera para umalis na sila. And then? Ano na? Uulitin nilang ginawa nila na alam mo labag sa batas. Dahil doon, hindi ka maaaring makialam. Bumaling ako sa mga pulis. Lieutenant Santos, please dalhin niyo na sila. Ako ang magrereklamo. Nanggulo sila at nanakot ng mga tao. Tumango ang mga pulis at dinalang mga kriminal na nanggulo sa restaurant. Wala nang nagawa ang binata kahit natutol itong ipahuli ang mga kriminal. Nang makalis ng mga pulis, muli ko siyang tinapunan ng masamang tingin bago ako nagsalita. May pinag-aralan ka naman at tiyak na may abogado ka. Alamin mong mga batas mula sa kanya kasi wala akong panahong magpaliwanag sa'yo. Diyan ka na. Tinalikuran ko ang binata at nilapitan ng lamesang kanina lang ay kinakainan ko. Mabilis kong kinuha ang bag ko at nag-iwan ng pambayad para sa pagkain na kain ko. Ngunit bago ako tuluyang makaalis, pinigilan ako ng binatang nagpakilalang may-ari ng restaurant kanina. Wait, sandali lang. Huwag mo nang bayaran ng in-order mo. Kasi mukhang ininjan ka ng kadate mo eh. Tsaka isa pa, halos ikaw ang naging hero naming lahat kanina. Kaya on the house ng mga na-order mo. Kinuha nito ang perang nilapag ko at saka binalik sa palad ko. Mabilis kong naiwas ang palad ko. Hindi na. Isa pa. Kinain ko naman ang mga yan at pulis ako. Tungkulin kong gawin yon. Kung tatanggapin ko ang perang yan, para na rin akong tumanggap ng lagay at hindi ko yun magagawa kahit kailan. Pero niligtas mo naman ang buhay ko. Alam kong akong plano nilang takutin. Lately lang kasi, nakatatanggap ako ng death threat. Kung kailangan mo ng tulong, pumunta ka sa police station at doon ka humingi ng tulong. Sige na, thank you na lang. Umalis na ako matapos sagutin ang sinabi ng binata. Hindi ko na siya nilingon pa. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip niya habang sinusundan niya ako ng tingin. Ang alam ko lang, gusto ko nang makaalis sa restaurant na yon. Hindi dahil sa nangyaring insidente, kundi dahil sa lalaking 1 oras at kalahati akong pinaghintay at hindi man lang nagpakita. Hindi ko rin alam na ang pagkikita namin ni Anthony Vanguard ay simula pa lamang ng isang kwentong tuluyan kong babaguhin ang buhay. Sa unang kabanata, ipinakita ni Juana na hindi lang siya isang simpleng pulis, kundi isang babaeng matapang, palaban at may paninindigan sa batas. Pero sa kabila ng pagiging seryoso niya, tila may kakaibang koneksyon na agad na nabubuo sa pagitan nila ni Anthony. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Ating alamin. 1 linggo nang lumipas buhat ng mangyari ang kaganapan sa restaurant. Maayos kong ginagampanan ng trabahong binigay sa akin bilang police officer. Dahil babae ako at hindi pa alam ng ibang kasama kong pulis na magaling ako pagdating sa mga operasyong may kinalaman sa paghuli ng mga masasama. Ginawa akong taga-record ng mga kasong natatanggap sa aming presinto. Hindi naman ako nagrereklamo, pero sa totoo lang, nakakabagot. Ikinagulat ko pa nang ipatawag ako sa opisina ng aming chief. Good morning sir, pinatawag mo raw ako. Sumaludo ako ngunit sinenyasan lamang niya akong maupo sa upuang nasa harap ng table. Miss Gomez, nag-request ako ng babaeng kakagat sa isang undercover mission. Ikaw ang narekomenda sa special assignment na ito. Nagulat ako na may ex-military officer pala akong tauhan dito. Sorry, huli ko nang na-review ang background mo.
at hindi kita dapat minaliit. Kaya ngayon, gusto kong gawin mo ito. Baka ito na yung first and last assignment mo kasi baka mag-asawa ka na pagkatapos ng misyong ito. Kaya tawagin nating first and last mission mo ito rito sa presintong ito. Seryoso ang lalaki bagamat mukhang nagbibiro sa mga sinabi. Ano bang mission yan, sir? Bakit may pa-title pang first and last? Napakamot ako sa sentido. Naguguluhan pero nakaabang sa mga susunod na sasabihin ng chief namin. May tinapon itong folder na may lamang dokumento at sinenyosan akong buklatin. Agad kong binuklat ang nilalaman at binasa habang nagpapaliwanag ang chief. Si Mr. Anthony Vanguard, CEO ng kilala at pinakamalaking real estate developer dito sa ating bansa. Ang Vanguard Development Company. Ilang buwan na siyang may natatanggap na death threat. Ngunit dahil hindi niya alam at mahuhulaan kung kanino nang galing yon, lumapit na siya sa akin. Gusto niyang tulungan ko siya pero ayaw niyang ipaalam ko sa kanya kung anong strategy ang gagawin ko. Nakatunghay lang ako sa mga papeles na binabasa habang patuloy sa pagsasalita ang chief namin. Sundan mo siya at kailangang mapansin ka niya at maging girlfriend ka niya para malapitan mo siya at malutas mo ang kasong ito. Tiyak na isa sa mga pinakamalalapit niyang kamag-anak o kapatid sa labas ang tunay na nagtatangkang ipapatay siya. Habang ginagawa mo yun, palihim mo na rin siyang protektahan sa mga banta sa buhay niya. Ano? Magiging girlfriend na bodyguard pa? Napangiwi ang mukha ko sa gulat. Hindi ko akalaing magiging ganon kabigat ang responsibilidad ng misyong iaatang sa akin. Ay nako, masaya na nga ako na taga-record ng mga kasong tinatanggap niyo rito. Ayokong tanggapin to. Nilapag ko ang folder at hanggang tumayo. Talaga bang tanggap mo na yun na lang ang silbi mo bilang pulis? Mag-record ng mga kaso habang kampanting nakaupo sa upuang nasa harap ng computer? Huwag mo na akong lokohin. Alam kong hinahanap-hanap mo pa rin ang humuli ng mga kriminal. Kaya nga ilang kriminal nang inaipakulong mo, hindi ba? Oo, pero yung maging instant girlfriend niya ako? Ano yun? Calm down. Yun lang naman kasi ang naisip ko para hindi siya maghinala na ikaw ang gagawin kong undercover agent para masolve ang kaso niya. Kaya pumayag ka na. That's my order. Kailangan maunahan nating mahuli ang taong nagtatangkang pumatay sa kanya. Kaysa maunahan tayong mapatay nila, si Anthony. Pero sir, bakit kailangan ko pang maging girlfriend niya? Isa pa, baka mamay mas matanda ako sa lalaking yon o di kaya naman ay pangit pala siya. Ayokong mapasubo ang love life ko. Hindi. O hindi ba? Naghahanap ka nga ng kadate. Yung lalaking nakilala mo at may-ari ng restaurant kung saan ka may binugbog. Siya yun. Natigilan ako nang maalala ko ang itsura ng binata. Kita ko nga nung araw na yon na mukhang hindi kami nagkakalayo ng edad. Pero hindi naging maganda ang una naming pagkikita dahil pinagsungitan ko ang lalaking yon. Hindi ko rin may tatangging may kakaiba sa kanya. Pero kahit ganon, wala na akong nagawa kundi tanggapin ang misyon kahit natutol ako sa suwestyon ng chief. Una, palpak ang una kong blind date. Ikalawa, curious ako kung sino ang taong magtatangkang pumatay sa isang lalaking gaya ni Anthony na mayaman at makapangyarihan. Kaya nung gabing yun, magdamag kong pinag-aralan ang kaso ni Anthony. Habang binabasa ko ang mga dokumento, isa sa mga bagay ang paulit-ulit na nakatawag ng pansin ko. Laging nagaganap ang mga pagtatangka sa buhay niya tuwing nasa labas siya ng opisina. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba yun o may taong sadyang naghihintay sa bawat pagkakataong lumabas si Anthony. At kung tama ang hinala ko, kailangan kong maging mas malapit sa kanya kesa sa inaakala niya. Kailangan kong maging girlfriend niya at kasabay nito, kailangan kong malaman kung sino ang gustong pumatay sa kanya. Ang hindi ko lang alam, paano ko gagawin ang lahat ng yon nang hindi ako mismo ang mahuhulog sa bitag ng pag-ibig. Isang kakaibang misyon ang binigay kay Juana, maging undercover girlfriend at bodyguard ni Anthony para matuklasan kung sino ang nasa likod ng mga death threats nito. Pero paano kung habang hinahanap niya ang salarin, siya naman ang unti-unting mahulog sa lalaking dapat niyang protektahan. Kinabukasan, nakatanggap ako ng signal na magsisimula ng misyon.
Nang oras na yon, nasa parehong hotel-restaurant kami ni Anthony. Nakaupo siya mag-isa sa isang bahagi ng restaurant. Samantalang ako naman ay nasa isang fabricated blind date. Umupa ako ng talent na gaganap bilang mapanglait kong kadate. Simple lang ang goal ko. Kailangan akong mapansin ni Anthony. Hay, ano ba yan? Ang pangit mo. Ganyan lang ba talaga ang kaya mong ayos kapag nakikipag-date ka? Blind date ba to? Dapat ang goal mo magustuhan kita. Kaya lang ang cheap ng itsura mo. Ayoko na. Makipag-date ka na lang sa iba. O kayo, yung walang ka-date dyan. Itong babaeng to desperado na. I-date nyo na. Tapos tumayo ang lalaki at saka umalis ng walang pasabi. Napatayo rin ako para kunwaring pigilan ang lalaki. Nilakasan ko pa ang boses ko para siguradong mapansin ako ni Anthony. At yun ang mission ko. Sandali lang! Hindi pa tapos ang blind date natin! Pabagsak kong nilapag ang dalawang palad ko sa mesa para mas lalong makaagaw ng pansin. Bakit hindi mo ginulupi yung lalaking yun? Pangit naman. Sana binugbog mo. Katulad ng ginawa mo sa mga kriminal nung nakaraan. Lihim akong napangiti ng marinig ang boses ng binatang tinatarget ko, talagang makapansin sa akin. Marahan ko siyang nilingon. Ikaw na naman? Tama lang na mabugbog ko yung mga yon. Mali naman kasing mga ginawa nila. Pero yung isang yon, wala na siyang pag-asa. Kaya hayaan na lang, sayang lang ang pagod ko sa mga ganung tao. Humugot siya ng isang upuan at saka naupo sa harapan ko. Maupo ka muna. Meron akong iaalok sa'yo para tumigil ka na sa pakikipag-blind date. Gusto mong marinig? By the way, naaalala mo naman kung sino ako, hindi ba? Hindi ka rin mayabang no, para isiping maalala pa kita. By the way rin pala, ako si Juana Gomez. Sige, papakinggan ko kahit na mukhang puro hangin ang sasabihin mo. Napasandal ako sa kinauupuan at nakinig sa sinabi niya. Yun naman talaga ang kailangan kong gawin. Sa akin ka nalang makipag-date at magpakasal tayo after 1 month. Payag ka? Ngunit bago pa man ako makasagot sa tanong niya, mabilis ko siyang nadamba kaya't napatihaya siya hanggang sa mahulog kaming dalawa sa sahig. Biglang nagkagulong lahat ng pumutok ang barel. Pero nailaga namin yon dahil sa mabilis kong pagdamba kay Anthony. Sabay naming nakita ang pagbabasag ng ilang mamahaling florera sa loob ng restaurant. Babangon na sana ako ngunit hinila niya ang braso ko kaya muli akong napadagan sa katawan niya. Baliw ka ba? Kahit na gaano ka pakagaling sa pakikipaglaban, hindi ka sasantuhin ng mga balang yan. Bulalas ng binata habang mahigpit na nakahawak sa mga braso ko. Bitawan mo nga ako. Kailangan kong malaman kung sinong kriminal na yon. Kailangan ko siyang hulihin. Tumigil ka muna at magmasid. Hindi kung sino lang ang target niya, kundi ako. Sa ikalawang pagkakataon, niligtas mo na naman ako. Pero hindi tulad nun. Tunay na bala ng gamit nila. Mukhang nalaman nila na may nagliligtas sa akin. Kaya gusto na nilang tutuhanin ang pagpatay. Ganon? Di ano pang hinihintay natin? Umalis na muna tayo rito para hindi nila tayo matsugi. Hinila ko ang kamay ng binata upang makalabas na sa nasabing restaurant. Ayaw ko mang gawin yon dahil gusto ko sanang mahuli muli ang kriminal. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi ko maaaring ipahalata na may alam ako sa problema ng binata. Kaya pinili naming tumakbo palayo sa kaguluhan hanggang sa makarating kami sa isang public park. Mabuti na lang at walang ganong tao sa lugar ng mga oras na yon. Nagkubli kami sa loob ng isa sa mga rides habang parehong humahangos dahil sa pagod sa pagtakbo. Magpa-check up ka nga. Bakit konting takbo lang ay hinihingal ka na? Ano ka ba, wala akong sakit no? Sadyang hindi lang ako sanay sa takbuhan. Bata pa lang ako, pinalaki na ako ng papa ko sa isang exclusive school. Hindi usong takbuhan at hindi rin ako sumali sa kahit anong sport. Oh, talaga? Wala ba kayong PE subject nung elementary at high school? Ang sabihin mo, pinalaki kang lampa. Tumayo ka na rin at pag-usapan natin sa ibang lugar ang lahat ng to. Tumayo nga ang binata at saka kami naglakad muli palayo sa park hanggang sa makarating kami sa isang condominium building. Hindi ko akalaing doon din pala nakatira ang binata. Napatingin ako sa mataas na gusali habang sinusundan ko si Anthony papasok. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakagulat, ang muntik na siyang barilin sa harap ko o
o ang katotohanan sa condominium na ito pala kami muling magkikita. At higit sa lahat, kailangan kong tandaan na hindi lang ako basta si Juana Gomez sa pagkakataong ito. Undercover agent ako at si Anthony Vanguard ang lalaking kailangan kong protektahan. Nagsimula na ang undercover mission ni Juana bilang peking kadate ni Anthony. Pero bago pa man niya may sagawa ang plano, muntik nang mapatay si Anthony sa isang tunay na pamamaril. Ngayon, mas magiging malapit sila. Pero paano kung ang pagiging undercover girlfriend ay mauwi sa totoong damdamin? Tara, pumasok tayo sa loob. May isang unit ako riyan. Alam mo namang ako ang hari ng real estate sa bansa, kaya marami akong property. Hindi lang yata property ang marami sa'yo, pati hangin sa katawan. Kunti na lang at lili pa rin ako. Hindi kaya yan ang dahilan kaya nila pinagtatangkang patayin ka? Yung kayabangan mo? Grabe ka naman sa akin. Sinubukan pa niya akong akbayan ngunit nakailag ako sa kamay niya hanggang sa bumukas ang pintuan ng elevator at sumakay kami ron. Namangha ako nang makapasok sa unit ng binata. Napakalaki kasi ng unit at hindi matatago ang yaman niya sa isang tingin pa lang sa bawat kagamitan sa buong paligid. Ang yaman mo pala talaga, kaya siguro may gustong pumatay sa'yo. Teka, sa legal na paraan mo ba ito nakuha? Baka naman may hokus-pokus sa mga business mo ah. Ang lupit mo naman sa akin. Kanina mayabang lang, ngayong masamang tao na. Isa na lang, may insulto na ako. Sayang type pa naman kitang pakasalan. Wala pa man akong naiinom, ay nahihirin na ako dahil sa pagkabigla. Agad na nagtungo ang binata sa kusina at kumuha ng maiinom. Naupo ako sa supang naron kahit na hindi pa ako sinasabihan ng binata. Heto ang tubig. Ba't nabigla ka pa? Hindi ba sinabi ko na kanina? Inaaya kitang sa akin ka nalang makipag-date. At after 1 month, pakakasal na tayo. Bakit? Kung sa'yo sabihin yon, hindi ka bang mabibigla? Grabe, ngayon lang tayo nagkakilala eh. Inaaya mo na akong pakasal? Wala naman yun sa tagal ng pagkakakilala. Alam kong mabuti kang babae. Niligtas mo ng buhay ko ng paulit-ulit. May iba tayo ng usapan. Kailan ka pa nila pinagtatangkaan? Sinadya kong ilihis ang topic. Ngunit natigilan ng binata at tinitigan ako. Hindi naman kaya padala ka ng mga pulis. Sabi ko sa kanila, imbestigahan nila ang kaso ko nang hindi ko nalalaman. Nako, ano ka ba? Wala akong alam sa sinasabi mo. Isa pa, alam mo namang pulis din ako hindi ba? Nasaksihan ko ang 2 beses na pagtatangka sa'yo. Nagtatanong lang ako dahil apektado na ako sa mga gulong to. Anong sinasabi mong padala ng mga pulis? Kailangan ko lang malaman. Basta. Ayokong makialam ka pa sa problemang yan. Problema ng mga pulis yan. Kaya nga sila nasa tungkulin. Gawin nila ang trabaho nila nang hindi ako nadadamay. Ayoko kasing malaman ng lahat ng problema kong to. Masisira ang pangalan ng kumpanya ko. Tsaka baka bumaba ang stock ko sa market kapag nalaman ng lahat na may death threat ako. Yun lang ba? Yun palang dahilan. Napatango ako. Pero wala naman akong kinalaman sa mga sinasabi mo. Nadamay lang ako kaya ako nagtatanong. Pagsisinungaling ko yon upang hindi niya ako tuluyang paghinalaan. Ikukwento ko sa iyo kung papayag kang maging fiancé ko. Pakasal ka sa akin para matapos na rin ang pakikipag-date mo sa iba. Ano, payag ka ba? Lumapit pa ang mukha niya ng ilang dangkal sa mukha ko at pinakatitigan niya ako ng malagkit. Hindi ko alam kung bakit tila may nakakapasong pakiramdam ang tumama sa akin kaya napapikit ako at naiiwas ang tingin ko sa ibang direksyon. Nakuha na, huwag kang marupok. Mission to, hindi love story mo. Lihim kong sinermona ng sarili ko. Ano bang ginagawa mo? Posible ba talaga yon? Baka magtakang makakilala at pamilya mo. Ikaw rin, hindi maganda para sa kumpanya mo. Tinula ko ang binata palayo sa akin. Ayos lang ang kumpanya ko. Isa pa, gusto na rin ng daddy ko na ipakasal ako. Kaya sa naman sila pang mamili, di ako na lang. Ang gusto kasi ni papa, magdala na ako ng babaeng ipapakilala ko sa kanila sa darating na dinner ng pamilya. Dadalo ang lahat ng mga kapatid ko.
Para bang nabuhay ng loob ko nang marinig yon. Lihim akong natuwa dahil magkakaroon na ako ng pagkakataong makilala ang mga taong pwede kong imbestigahan ng palihim. Sige, ang ibig kong sabihin, bakit hindi? Pahag akong isama mo ko at magpanggap na fiancé mo habang wala ka pang napipili. Ano, deal na ba? Hanggang sa makahanap ka ng ipapalit sa akin, willing akong magpanggap. Tumingin sa akin ang binata, tila inaalam kung sigurado ba ako sa mga pinagsasabi ko. Bakit kailangan mo pang magpanggap? Pwede namang tutuhanin na lang natin. Muli siyang tumingin sa mga mata ko. Ikaw, handa ka bang makasamang isang pangit na gaya ko? Hindi ako marunong mag-makeup. Nambubugbog ako. Baka mamaya mag-away tayo. Handa ka bang magulpe? Handa ako mag-aral ng self-defense at sisiguraduhin kong hindi tayo mag-aaway para hindi mo ako mabugbog. Hindi ako marunong magluto. Wala akong alam sa gawaing bahay. Kasi buong buhay ko trabaho lang iniisip ko. Handa ka ba? Marami naman akong pera. Pwede tayong kumain sa restaurant araw-araw. O kaya naman magpa-deliver. Hindi naman problema ang lahat ng yan. Ang magiging problema ko lang ay kung pati sa kamay pagbabawalan mo ko. Anong kama? Loko ka no? Napaambagad ako sa binata. Oh, hindi ba nga tayo kasal nang bubugbog ka na? O siya ano, papayag ka ba? Sa linggo ko na kasi ang dinner ng pamilya ko. Kung papayag ka na, magstay ka na rito sa kondo ko. Napatingin ako sa kanya. Misyon, yun ang una kong naalala. Kailangan kong maging malapit kay Anthony para maprotektahan siya at matuklasan kung sino yung nasa likod ng mga pagtatangkas sa buhay niya. Pero hindi ko may kakaila na may ibang bagay na nagsisimula ring maging komplikado. Dahil ngayong pumayag ako maging fiancé niya, hindi na lamang kaso ni Anthony ang kailangan kong harapin. Kailangan ko ring makilala ang buong pamilya Vanguard. At maaaring nasa loob mismo ng pamilyang yon ang taong gustong pumatay sa kanya. Tuloy nang naging fiancé ni Anthony si Juana, kahit bahagi lamang yon ng kanyang undercover mission. Pero ngayon, kailangan niyang tumira sa kondo nito at makilala ang buong pamilya Vanguard. Sino kaya sa kanilang nagtatago ng madilim na lihim at paano kung ang pagpapanggap nila ay maging totoo? Isang linggo nang lumipas at nasa harap na kami ng malaking mansyon ng mga Vanguard. Doon nakatira ang ama ni Anthony. Bago kami nagpunta ron, dinala muna ako ng binata sa isang mamahaling salon. Pinaayusan at tinuruang magdamit ng class na kasuotan. Naiilang ako dahil sanay lang ako sa t-shirt, jeans at rubber shoes. Pero sa pagkakataong yon, naka-high heels ako at dress na animoy a-attend sa kasal. Ano ba tong suot ko? Kailangan ba talaga nito? Oo, isa pa pala. Ipapaalala ko lang sa'yo. Allergic ang pamilya ko sa isang pulis. Gaya ko. Wala rin silang tiwala sa mga kampo ng ahensya ng gobyerno. Ano? Grabe ha? Ganun ba talaga yon? Kayong mga mayayaman ayaw nyo sa mga pulis? Yes, ganun nga. Kaya ang sasabihin ko, empleyada ka ng isang kaibigan ko. Okay? Huwag ka nang magsalita pa ng iba kapag nagtanong sila. Okay, tatahimik ako. Imunestra ko pa ang pag-zipper ng bibig ko. Bumaba na kami sa sasakyan at nagtuloy sa loob ng nasabing bahay ng ama ng binata. Pagpasok pa lang ron, naramdaman ko na ang kakaibang presensya. Halatang parating tahimik sa tahanang yon at nakikinita ko ng magiging dinumero rin ang magiging kilos ko. Alam kong kailangan kong maging maingat sa pagmamasid. Hindi na ako nagdala ng kahit na anong high-tech na gadgets para makuhanan ng larawan ang mga kapatid ng binata. Alam kong kilala ang pamilyang Vanguard. Isang search lang sa apelyido ay lalabas na agad ang kanilang mga muka at gawain. Nasuri ko ng mga ito ngunit wala akong nakitang kahina-hinala. Kaya minabuti kong obserbahan na lamang ang kilos ng mga ito. Tahimik akong nakatunghay sa paligid hanggang sa tawagin kami ng maid patungo sa dining area kung saan katabi ko si Anthony. Dumating isa-isang mga inaasahang bisita. Sina Alvin, Aljur at Art Blue, mga kapatid ng binata.
Nalaman kong si Anthony yung panganay sa ikatlong asawa at napipisil na tagapagmana ng ama nito. Hay, wala namang kakaiba sa tatlong lalaki. Hindi naman siguro ang ama nilang nagtatangka sa buhay niya. Bulong ko sa isipan habang napapasulyap kay Anthony. Nang biglang tumikim ang matandang lalaki tsaka nagsalita. Magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa bisita natin ngayon. Napapitlag ako nang makita kong itinuro niya ako. May pleasure na makasama po kayo sa dinner na to. Magalang kong sagot. Napahawak pa ang isang kamay ko sa dibdib habang napapayuko. Napatango-tango ang matanda bago muling nagsalita. Mabuti rin. Ayos sa akin ang itsura mo. Maganda ka, iha. Pero kita ko sa iyo ang pagiging simple. Kaiba sa mga babaeng gusto sanang makadate ni Anthony. Papa, sinabi ko na sa inyo hindi uso ang antas ng pamumuhay sa akin. Simpleng empleyada lamang si Juana na nakilala ko sa isa sa mga kumpanya ng kaibigan ko. Isa ka palang simpleng empleyada. Ayos lang sa akin. Basta ba hindi ka pulis o sundalo? Ayoko sa mga ganong babae. Muling bumaling sa akin ang matanda. Natigilan ako ng mahirinan at nauwi yun sa mahinang pag-ubo. Nagulat pa ako nang bigla akong abutan ng isang basong tubig ni Aljur na malapit lang din sa akin. Magtubig ka muna. Ganyan talaga si Papa. Sasagutin ko pa sana siya nang biglang sumagot si Anthony sa ama nito. Papa, sinabi ko naman sa inyo na employee siya ng isang kaibigan ko. Tsaka isa pa, wala namang masama kung pulis o sundalo. Anong problema doon? Bakit ba ikaw ang sumasagot? Wala ba siyang bibig? Isa pa, alam mong dating pulis ang mama mo. Anong nangyari sa kanya? Namatay sa isang misyon. Simula nun, sinumpa ko nang hindi na ako iibig pa sa mga ganun. Mamamatay sila ng maaga. Papa, magkakaiba ang kapalaran ng mga tao. Hindi porket nangyari kay mama, mangyayari din sa iba. Isa pa, hindi naman ang mama ko ang una mong asawa. Ngunit agad kong nahawakan ang kamay ni Anthony para pigilan siya sa pagsagot sa matanda. Sorry po Papa, alam niyo tong anak niyo pero tama po siya. Simpleng empleyada po ako pero hindi ko naman ho yun ikinakahiya. Sana pong magustuhan niyo ako kahit na simple lang po ang pamumuhay ko. Sabat ko sa pag-uusap ng mag-ama. Ayokong mauwi sa pagtatalong usapan kaya namagitan na ako. Ayos lang naman sa akin yun. Ang gusto ko lang ay masiguro ang kasal ninyo. Tama ang Papa. Gusto niyang makapagpakasal na si Anthony. Hindi na makapaghintay ang Papa na ipasa sa iyo ang katungkulan ng pagiging chairman ng korporasyon. Singit din ni Alvin. Habang nagsasalita siya, tila may galit itong tumingin kay Anthony. Dahil doon, tila may nakita kong posibleng mapaghihinalaan. Alvin, wag mo akong pangunahan. Pero yun naman talagang plano ko. Wag sumama ang loob ninyo. Dahil si Anthony may napatunayan na. Kayong tatlo may maaasahan pa ba ako sa inyo? Papa, tama na ho yan. Isa pa mga kuya, huwag kayong mag-alala. Hindi ko balak tanggapin yan kung sakaling gagawin ni Papa. Kontento ako sa kumpanya ko. Kaya sana, huwag kayong magtanim ng galit sa akin. Makahulog ang nasabi yun ng binata. Dahil doon, naisip kong maaaring naghihinala na rin si Anthony na baka isa sa mga kapatid nito ang nagtatangka sa buhay niya. Tumikim ako para malihis muli ang usapan at magkaroon naman ng ibang atmosphere sa paligid naming lahat. Ang mabuti pa po kumain na tayo. Mukhang napakasarap ng niluto niyo. Oo nga, tama si Hipag. Masarap ang pagkain. Siya nga pala, ako si Art Blue. Para sa akin, boto ako sa'yo na maging asawa ng kuya ko. Tugon ang pinakabunso sa mga kapatid ni Anthony. Nginitian ko ang sinabi niya. Lihim ako nagpapasalamat dahil doon. Naisip kong malabong isa siya sa mga magtatangka sa buhay ng binata. Pero habang nakatingin ako sa tatlong magkakapatid, hindi ko maiwasang mapaisip. Kung hindi si Art Blue, kung hindi si Aljur, at kung may dahilan si Alvin para mainggit kay Anthony. Sino kaya talaga sa kanilang may kagustuhang mawala ang panganay?
Mas lalo kong naramdaman na hindi magiging madali ang misyong ito. At sa unang gabi pa lamang sa mansyon ng mga Vanguard, tila may sekreto niyang unti-unting lumalabas. Sa unang dinner ni Juana bilang peking fiancé ni Anthony, isang bagay ang agad napansin niya. May tensyon sa pagitan ng magkakapatid, lalo na nang mabanggit ang pagiging tagapagmana ni Anthony. Sino kaya sa kanilang may dahilan para gustong mawala ang panganay? At paano kung ang taong pinaghahanap ni Juana ay mas malapit kesa sa inaakala niya? Natapos naman ang aming dinner. Natutuwa ako na hindi natuloy ang maaaring naging magulong usapan kung hindi ako namagitan. Masaya rin ako dahil tila nagustuhan ako ng ama ni Anthony. Hanggang sa makauwi kami, napansin ng binatang tila ngiti sa mga labi ko. Sayang-saya ka. Dahil ba nakuha mong loob ng papa ko? Agad akong napalingon sa binata kahit natangka ko ng buksan ang pintuan ng sasakyan. Anong sinasabi mo? Hindi kaya? Isa pa, kontrata ang kasal ha? Nasa usapan natin yan. Ano? Kailan pa? Wala naman tayong pinirmahang kontrata. Ano na naman yan? Naging mabait ako at hindi sinabi na pulis ako gaya ng utos mo. Kaya dapat mong tuparin ang pangako mo. Isa pa, ayokong basta na lang magbitiw sa tungkulin ko nang hindi pa natatapos ang misyon. Ngunit natigilan ako. Anong misyon? Bakit nga bang isang pulis na nakadikit sa akin ngayon kahit na alam mong may nagtatangka sa buhay ko? Hindi kaya't padala ka ni Hepe? Hindi ah. Ano bang sinasabi mo? Napalunok ako ng ilang beses. Diyan ka na nga. Kailangan ko pa ng beauty rest. Alalahanin mo, malapit na ang kasal. Siya nga pala. Bigla akong may naisip na sasabihin sa binata. Gusto kong ipakilala mo akong girlfriend sa kumpanya mo. Sure. Kailan mo gusto? Bukas na ba? Napansin kong tila madaling nalimutan ni Anthony ang panghihinala niya kanina. Hindi muna. Sa susunod na araw na lang. May asikasuhin muna ako sa presinto. Sige, bye na. Binuksan ko ang pinto ng kotse at saka ako bumaba. Nang makita ng binata na nakapasok na ako sa loob ng apartment ko, tsaka umandar ang sinasakyan nitong kotse. Maya-maya nagring ang cellphone nito. Hello, Hepe. Ikaw ah. Akala mo siguro hindi ko mahalata na yung babaeng police secret agent mo. Pero gusto ko siya. Napapangisin itong nahuli sa salitang kausap na chief ng kapulisan. Nahalata mo na pala siya? Pero sana wag mo siyang pigilan na lutasin ang kaso. Malaking tiwala ako na magagawa niya ang misyon. Kaya nga ako walang tiwala sa mga pulis na gaya mo. Sige, pero sa isang kondisyon. Ipangako mong hindi siya mapapahamak. At ito na ang huling misyon niya sa inyo. Aalis na rin siya bilang pulis. Deklara niya na hindi natanggihan ng chief of police. Isang linggo pang nagdaan at dinala ako ni Anthony sa kumpanya nito. Doon niya ako pinakilala sa mga empleyado. Hindi ko inaasahan na may makikilala pa akong isang tao na labis ding pinagkakatiwalaan ng binata. Jules, siya nga palang fiancé ko. Si Juana. Tapos ay bumaling sa akin ang binata. Juana, siya si Jules. Ang best friend ko for a long time. Siya ang vice president ng kumpanya ko. Nakangiting pagpapakilala nito sa lalaking nakatayo sa harapan namin. Oh, akalain mo. Nakahanap ka na rin ng mapapakasalan. Pumasa naman ba sa panlasa ng papa mo? Kahit nga akong kaibigan mo lang hindi niya gusto. Hindi ka gusto ng papa ni Anthony? Bakit naman kaya? May nagawa ka ba para hindi ka nila magustuhan? Hindi mo pa ba sila na-meet? Ubod ng mata pobre ang papa ni Anthony. Mabutit pumayag siyang maging fiancé ka nitong kaibigan ko. Umakbay pa sa binata ang lalaki upang ipakita sa akin kung gaano sila ka-close sa isa't isa. Mukhang close nga kayo. Matagal na palang pagkakaibigan niyo. Tiyak na napakalaki na ng tiwala ni Anthony sa'yo. Kasi kung hindi ka niya gagawing vice president. Oo naman. Bago pa may tayo ang kumpanya. Magkasama na kami ni Jules sa lahat ng mga ginagawa namin. Hanggang sa may isipan kong itayo ito. Sinamahan niya pa rin ako.
Salamat bro. Mas close pa nga kami kaysa sa mga kapatid ko. Si Jules lang ang nakaramay ko sa mga panahong na wala ang mama. Oo. Sa akin na rin yung unang sinabi nang wala na siyang tiwala sa mga pulis. Simula nang hindi malutas ng mga itong dahilan kung bakit namatay ang mama niya, na dati ring pulis. Kaya wala siyang tiwala sa mga alagad ng batas, gaya ng ama niya. Naku naman, dati lang yun. Ngayon may tiwala na ako sa isang pulis. Ilang beses na niyang niligtas ang buhay ko. Napansin kong pansamantalang nagdilim ang mukha ni Jules sa sinabi ng binata. Ngunit hindi ito nagpahalata. O sige na, baka magkaiyakan pa tayo. Siya nga pala, may mga mahalagang papeles kang dapat pirmahan. O hindi ba sabi ko, pwede mo namang pirmahan kapag wala ako? Nagbigay naman ako ng authorization sa'yo na allowed kang pumirma sa president. Bakit hinintay mo pa ako? Ano ka ba? Mainam ng transparent tayo. Malaking halagang mga nakasalalay sa mga dokumentong yan. Kaya mas mainam na ikaw muna ang makabasa. Honey, titingnan ko lang sandali ang mga papeles sa table ko. Pwede kang maglibot-libot sa buong building para malibang ka. Okay, sige. Magtrabaho ka lang. Huwag mo akong intindihin. Kaya ko naman ang sarili ko. Hinayaan ko silang lumabas ng VIP lounge at naiwan akong napapaisip. Tinitigan ko ang pintuan kung saan sila lumabas bago ko napabuntong hininga. Sobra namang pagtitiwalang binibigay niya sa kaibigan niya. As in, pwede siyang pumirma sa president? May naamoy akong mabaho sa paligid. Yung mabahong hindi naamoy ni Anthony. Mukhang madadagdag sa listahan ko ang isang yun. Nasabi ko yun na para bang may kausap. Sa unang pagkakataon, may isang pangalan na pumasok sa listahan ng mga taong kailangan kong bantayan. Si Jules. At kung tama ang kutob ko, maaring hindi lang basta pagkakaibigan ang dahilan kung bakit ganun kalaki ang tiwala ni Anthony sa kanya. May bagong pangalan na agad ang pumasok sa listahan ni Juana. Si Jules, ang matalik na kaibigan at kanang kamay ni Anthony. Sobrang tiwala sa kanya ng binata. Ngunit bakit tila nagbago ang kanyang muka nang malaman niyang pulis si Juana? May tinatago kaya si Jules? Ating alamin. Hinawakan ko ang suot kong earrings. Hindi ordinaryong hikaw ang mga yon. Palagi ko silang suot para kung sakaling maaari ko nang makausap ang kaibigan ko, bigla na lang itong magsasalita at maririnig ko. Hello Lara, andyan ka ba? Pabulong kong tanong habang marahang inaayos sa harap ng salamin ng hikaw. Yes, Lara Mercigan is here. Alam ko na kung sinong lalaking ipapa-investigate mo sa akin. Si Jules Sultana, hindi ba? Ang lalaking matalik na kaibigan ng fiancé mo at kaharap mo lang kanina. Tama ba ako? Oo, tama ka. Late ko na siya nakilala. Since wala sa mga kapatid niyang nakita natin gumagawa ng mga kahinahinalan nitong mga nakaraang 3 buwan. Hindi kaya... Natigilan ako nang biglang bumukas ang pintuan. Iniluwanan si Jules na kinagulat ko. Oh, I'm so sorry. Akala ko may ibang tao bukod sa'yo. Parang may kausap ka kasi. Ako? Pasensya ka na. Mahilig kasi ako magsalitang mag-isa. Alam mo na, nasarap ako ng salamin. Ito kasi ang isa sa mga pangit kong ugali. Siya nga pala, huwag mong mabanggit kay Anthony ha. Hindi niya kasi alam na may ganun akong habit. Pasakalye ko. Talaga? Wow. Di ako lang palang nakakalam ng top secret mo. Mag-iingat ka. Actually, yung kaibigan kong yun, madaling magtiwala pero mahirap na kapag nawala ang tiwala niya sa'yo. Kaya sana wag mo nang uulitin pa ang mga ganyang pakiusap. Much better kung ikaw mismo magsasabi sa kanya ng ganyan mong ugali. Ngumisi pa ang lalaki nang nakakaloko, tsaka muling tumalikod at lumabas ng kwarto. Kinuha ko ang bag kong nakalapag sa sopa. Napansin ko kasi na naupo ang lalaki sa tabi ng bag ko, kaya agad kong tiningnan ang bawat sulok nito. At hindi nga ako nagkamali. May dinikit na maliit na hearing device sa ilalim ng bag ko ang lalaking si Jules. Gotcha. Bulong ko nang makita ang maliit na bagay na yon. Pinindot ko na muna yon bago ako nagsalita. Kitam, may kalokohan talagang lalaking yon. At dahil sobrang tiwala sa kanya ni Anthony, malamang sa malamang,
hindi niya naisip na ang Jules na yun ang maaaring gumagawa sa kaniya ng kalokohan. Bulong ko pa sa kaibigang kausap mula sa secret hearing device. Dala mo yung gamit natin, hindi ba? Yung magic USB? Tanong ni Lara habang naroon ito sa kanilang van office. Nakaharap ito sa napakaraming monitor ng computer, kaya madali para kay Lara ang magawa ang plano namin. Tingin mo, may malalaman ka kung ma-access mo ang computer nila? Hindi lang computer, pati na security surveillance nila, ma-access natin. At malalaman natin kung anong transaksyon ang pumapasok at lumalabas sa kumpanya ng mahal mo. Ano ka ba? Walang ganyanan, trabaho lang. Kapag nagkataon, magiging first and last mission ko to bilang pulis. Ano naman? Bumalik ka na kasi sa atin. Ang sarap kayang maging private detective. Tsaka na, kapag nahuli ko ng lahat ng mga masasama. Alam mo namang ganun ang pangarap ko kaya ako pumasok bilang sundalo. At ngayon ay pulis. Ay nako, isang dating sundalo na ngayon ay pulis na may pangarap na may pahuling lahat ng mga masasama sa mundo. Na may boyfriend na walang tiwala sa pulis. Umiikot lang ang mga paniniwala ninyo. Ang ending, pipiliin mo pa rin makasama ang lalaking yan. Paano mo alam? Natawa pa ako sa mga sinabi ng kaibigan ko. Hanggang sa naagaw na ang pansin ko sa mga yapak na narinig ko mula sa labas ng salid na kinaroroonan ko. Mabilis kong binalik ang hearing device na kinabit ni Jules sa bag ko para hindi maghinala ang lalaki. Kumatok muna ang binata bago nagbukas ng pintuan. Oh honey, ano? Nainip ka ba? Tara na't mag-lunch. Pumasok ito kasunod si Jules. Lihim ang mga ngiti nito na halatang nanguuyam. Hindi naman. Masarap kayang kausap ang sarili ko sa harap ng salamin. Alam mo na, ganyan talaga ako kapag nag-iisa. Ganun ba? Ayos lang naman yan. Ginagawa ko rin yan kung minsan. Agad akong napalapit sa binata at kumapit sa braso niya. Tsaka palihim akong umirap kay Jules na kasalukuyang naroon at nakatunghay sa aming dalawa. Nang nasa kotse na kami, tahimik lamang nakatingin sa kalsada si Anthony habang nagmamaneho. Ako naman ay ganun din, pero hindi mawala sa isip ko ang paghinala kay Jules kaya hindi ko napigilang magtanong. Talaga bang lubos ang tiwala mo kay Jules? Paano kung siraan niya ako sa'yo? Kanino ka maniniwala? Sa kanya na matagal mo ng kaibigan? O sa akin na bago mo lang kakilala? Seryoso kong tumingin sa mga mata ng binata at naghintay ng tugon nito. Ngumiti muna si Anthony bago sinagot ang tanong ko. Siyempre, ikaw ang paniniwalaan ko. Ikaw kayang pakakasalan ko. Ikaw ang makakasama ko habang buhay. Consistent ka ha? Ay hindi ba nga kontrata lang ang kasal? Ngunit natigilan ako nang ihinto nito ang sasakyan at kabigin ako sa batok. Tsaka niya ako siniil ng halik sa aking mga labi. Tila huminto ang mundo nang magtagpo ang aming mga labi. Mabilis ang pangyayari, ngunit tumagal ng ilang minuto ang halik. Wala akong narinig kundi pintig ng puso ko, kaya't kusa akong napapikit at gumanti. Paghiwalay namin, muling pinaandar ni Anthony ang sasakyan. Ilang segundong namayani ang katahimikan nang biglang magsalita ang binata. Palagi mong tatandaan, ikaw nang mas pinagkakatiwalaan ko ngayon. Bukod sa ilang beses mo nang niligtas ang buhay ko, ikaw rin ang pinili kong makasama. Kalimutan mo na ang kontratang kasal. Kasi tunay na kasal ang gusto ko. Pero bago lang tayong magkakilala. Juana, hindi basehan ang tagal ng pagkakakilala. Yan ang napatunayan ko. Ikaw ni hindi mo nga ako kilala. Pero ilang beses mo na ako niligtas sa tiyak na kamatayan. Kung alam mo lang kung gaano kahirap ang mabuhay sa takot araw-araw. Simula nang makatanggap ako ng mga sulat ng pangananakot at pagtatangkang pagpatay, hindi na ako nakatulog ng maayos. Sa sinabi ng binata, tila nakaramdam ako ng awa. Ngunit bigla akong napahawak sa kamay niya na kasalukuyang nagmamaneho. Huwag kang pahalata, pero kailangan mong iligaw ang kotseng sumusunod sa atin. Hindi magandang kutob ko. Baka isa na naman itong pagtatangka sa buhay mo. Sinabi ko yon kaya agad siyang nagmaniobra at sinubukang iligaw ang kotse sa likuran namin.
Ngunit nang tila napansin ng kotseng yun na alam na namin ang pagsunod nito, mas bumilis pa ang takbo. Para bang gusto na kaming banggain. Juana, kumapit kang maigi. Mukhang tama ka. Sinusundan tayo ng kotseng yun. At balak pa niya yata tayong ihatid sa huling hantungan. Nabulalas ang binata. Napahawak ko ng mahigpit sa upuan habang pinagmamasdan ng sasakyang patuloy na humahabol sa amin. Hindi na ito simpleng pananakot. May tao talagang gustong patayin si Anthony. At sa pagkakataong yun, kailangan kong kumilos bago pa mahuli ang lahat. Lalong naging kahinahinala si Jules matapos siyang mahuli ni Juana na naglagay ng listening device sa kanyang bag. Pero bago pa niya tuluyang maimbestigahan ito, may mas malaking panganib na sumunod sa kanila. Isang sasakyang tila gustong banggain sila. Sino ang nasa likod nito? Ating alamin. Agad akong humawak sa gilid ng pintuan. Sa pagkakataong iyon, nakita kong kakaiba ang kinilos ni Anthony. Napansin kong magaling din pala ang binata sa pagmamaneho. Kahit na dikit na sa amin ang kotseng itim, nagawa nitong maiwasan ng kotseng yon at mas pinabilis pa ang takbo ng sasakyan namin. Nagkataong walang ibang sasakyan sa kalsada kaya maaaring magawa ng driver ng kotseng yon ang balak nitong pagbundol sa aming sasakyan. Mabilis na tinapakan ni Anthony ang salinyador ng kotse namin kaya dumoble ang tulin. Tsaka lumiko sa kung saan-saang iskinita upang matakasan ang kotseng itim. Tsaka lamang kami nakahinga nang makita naming naipit sa trapiko ang kotse at kami naman ay tuluyang nakalayo. Ang galing mo palang driver. Sabihin mo, dati ka bang taxi driver? Alam mo pala kung saan mo dadalhin ng manibela o nagkataon lang na walang traffic sa kalsadang yun? Humahangos pa akong nagtanong. Hindi, na-rush lang ang utak ko. Kaya't nakisamang mga kamay ko. Nagulat din ako sa nagawa ko. Akalain mo, may skill pala ako pagdating sa pagtakas. Na-enhance na lang ito dahil ilang beses nang nangyari sa akin ng ganito. Sa palagay ko hindi na kita pwedeng iwan ng ganun lang. Sige, pumapayag na akong matulog sa bahay mo. Pero lilinawin ko lang ha, walang kahit na anong mamamagitan sa atin. Alalahanin mong pulis ako at kaya kitang upakan. Pagbabanta ko sa binata nang ngumiti lang ng nakakaloko. Tila ba nalimutan na ang nakaambang panganib kani-kanina lang. Nakarating kami sa Bulacan. May townhouse pala na pagmamayari ni Anthony sa lugar na yon. Isang bahay na hindi alam ng lahat ng mga nakakakilala sa binata. Naisip kong kasalin na roon si Jules. Pero ang hindi alam ng binata, dinig na dinig ni Jules ang aming usapan dahil na rin sa tracking at hearing device na inilagay nito sa bag ko. Hindi naman yun nawala sa isip ko. Sinadya ko rin buksan yon para mapatunayan ang hinala ko. Huwag kang mag-alala. Safe tayo rito. Secret house ko to. Kaya sa tingin ko, hindi tayo masusundan dito. Ganun ba? Wala talagang nakakaalam? Kaya lang hindi pa rin dapat na magpakampante. Sige na, magsha-shower lang ako. Sabi ko lang na tila wala nang pakialam nang ilapag ko ang bag ko sa sofa. Napatingin ang binata sa ginawa ko. Wait lang ano? Shower ba ka mo? Bakit kaya hindi na lang tayo magsabay? Ngunit pinanlisikan ko siya ng tingin, saka pinakita ang kamao ko. Ito gusto mo? Agad ko siyang tinalikuran. Umakit ako sa hagdanan at naghanap ng guest room. Pero una kong nabuksan ng master's bedroom na kwarto pala ng binata. Nagulat ako nang itulak niya ako at nakapasok ako sa loob. Kitam, tadhana nang nagpasok sa'yo sa kwarto ko. Mukhang may gustong mangyari ang kapalaran sa atin ngayon. Pilyong umisi ang binata sabay na higa sa kama at tiningnan ako na para bang nangaakit. Kumindat-kindat pa ito. At mukhang kapalaran mo ngayon ang mabugbog ko ano? Ilang black eye bang gusto mo? Sinuntok-suntok ko pang isang kamao ang nakabukas kong palad. Ikaw naman hindi ka na mabiro. Ikukuha lang kita ng towel at ituturo ko sa iyong shower room ko. Alam mo naman na gusto ko VIP ka rito sa bahay ko eh. Ito pala ang banyo. Pwede ka nang maligo dyan. Sabi pa nito habang binuksan ng banyo pati na ang ilaw. Ang laki ng shower room ko, di ba? Kung gusto mo nga pwede tayong magsabay maligo eh. Gusto mo talagang may paglagyan no?
Banta ko pa sa kanya. Hindi na, sige na. Lalabas na ako at magluluto ng makakain natin. Bilisan mo takot akong mag-isa. Tumalikod na ito matapos magpakit sa akin at tuluyang lumabas ng silid. Agad kong pinindot ang secret hearing device ko. Lara, nandyan ka ba? Nakita mo ba ang plate number ng kotse? Alamin mo nga kung kanino yon. Sinadya kong iwan ang bag ko sa ibaba para hindi marinig ng lalaki yun ang usapan natin. Ayoko ring makalata si Anthony. Oo, kanino ko pa ginawa ang utos mo? Nakita ko bumalik sa kumpanya ni Anthony ang sasakyan. Tama ka. Pagmamayari ng isa sa mga tauhan ni Jules ang kotseng yon. Sa tingin ko may mga bodyguard siya na inuutusan para gawin ang nangyari kanina. Dapat sabihin mo na sa jowa mo ang bagay na to sa lalong madaling panahon. Sige, kailangan ko magpadala ng mensahe kay Hepe. Ang bait mo talaga? Dapat sa mga yun pinaparusahan yung matindi. Napaupo si Lara sa kinaupo ang swivel chair sa mismong car hideout nito. Alam mo, sa tingin ko, ayaw ni Anthony na ilagay sa mga kamay niyang pagpaparusa. Sa palagay ko lang may hint na siya na ang best friend niyang natatangka sa buhay niya. Kaya kahit na wala siyang tiwala sa mga pulis, umaasa siya na ang mga ito ang gagawa ng aksyon at magpaparusa sa matalik niyang kaibigan. Pero tingin ko, hindi siya nag-iisa sa mga ginagawa niya. Ituloy mo ang pagmamanman sa isa sa mga kapatid niya. I think, kasi may nakita akong kahina-hinalang kilos ni Art Blue. Ganun ba? Sige, salamat Lara. Ang galing mo talaga. Wala akong magagawa kung wala ang tulong mo. Sige na, usap tayo mamaya. Tapos noon, ay nag-shower na nga ako. 30 minutes ang lumipas nang matapos akong mag-shower. Nagulat ako na katatapos lang din pala ng binata na maligo. Naka-bathrobe lang ito habang naghahanda ng aming hapunan. Oh, ang bilis mo. Akala ko magtatagal ka pa. Buti tapos ka nang ihanda ang pagkain natin. Tara na. Aya pa ng binata at saka mabilis na hinila ang upuan para makaupo ako. Ikaw talagang nagluto? Ang dami nito Siyempre naman, alam mo kasi, maging chef talagang pangarap ko dati nung buhay pang mama. Gusto ko siyang ipagluto. Kaso nga lang namatay si mama sa isang kaso na hinawakan niya. Kaya simula nun, na-discourage na akong ituloy ang pangarap ko. Tingin ko hindi naman. Di ba may sarili kang restaurant? Ibig sabihin hindi ka bumitaw sa pangarap mo. Oo, tama ka. Kahit na naging abala kami ni Jules sa business ng kumpanya, sinabihan niya pa rin ako na huwag tumigil sa pangarap ko. Kaya nagtayo ko ng restaurant. Napangiti muna ang binata. Sobrang laki ng tiwala mo kay Jules. Napatingin ako sa bag ko na nooy nasa sopa pa rin. Kaya bago ako umupo, lumakad muna ako palapit sa bag ko at saka palihim na pinatayang device. Alam na niya na alam ko ng tungkol sa device na inilagay niya. Tara na kumain. Sorry, madrama ba ako? Ganto talaga siguro kapag nasa panganibang buhay. Hindi ko pa pala nasabi na kaya rin biglaan kong gustong mag-asawa. Para naman maranasan kong mabuhay na may kasamang babae. Kahit sandali lang. Huwag mo nga akong pinaglolo ko. Mabubuhay ka pa ng matagal. Kaya nga ako narito para protektahan ka. Heto katabi ko ang baril ko para anumang oras magagawa kitang protektahan. Sabi ko na lang yon para palakasin ang loob ng binata. Ngunit habang nakatingin ako kay Anthony, hindi ko maiwasang isipin ang mga sinabi ni Lara. May ebidensya na kaming konektado sa mga tauhan ni Jules ang kotseng humabol sa amin. At ngayon, may isa pang pangalan na kailangan kong bantayan. Si Art Blue. Dalawa na ang posibleng sangkot. At habang tumatagal, lalo kong nararamdaman na mas malalim pang sekreto ng pamilyang Vanguard kesa sa inaakala ko. Nakaligtas si Juana at Anthony sa muntik na pangbangga sa kanila. Pero mas lumalim ang investigasyon. May koneksyon si Jules sa sasakyang humabol sa kanila, habang si Art Blue naman ay biglang naging kahina-hinala. Dalawa na ang posibleng suspect. Pero sino talaga ang tunay na kalaban ni Anthony? Ating alamin. Habang kumakain kami, napatingin na lamang ako kay Anthony at nakadama ng awa. Alam kong mabuting tao siya dahil sa kabila ng lahat,
Hindi niya magawang paratangan ng kaibigan at isa sa mga kapatid niya. Matanong ko lang, paano kung isa pala? Pero hindi. Sure ako na isa sa mga kakilala mong gumagawa sa'yo ng pagtatangka o pananakot. Anong gagawin mo kung makilala mo na ang taong yon? O magpakilala na siya sa'yo? Ewan ko. Pero sinabi ko na sa mga pulis yan. Hulihin nila. At sila nang bahala. Gawin nila kung anong dapat gawin. Okay, yan lang naman ang gusto kong malaman. Sana maging makatwiran ka para sa sarili mong kaligtasan. Please lang, huwag mo silang patawarin at hayaan mong managot sila. Napatango-tango na lamang ako, ngunit bigla akong natigilan nang humarap sa akin ang binata. Hindi mo pa ba sasabihin sa akin kung ano ka talaga? Isa kang pulis, pero isa ka ring undercover agent nila. Umamin ka na. Nagulat ako sa tanong na yon. Hindi ko akalain na alam niya ang tunay kong tungkulin. Alam kong hindi ka mag-alala sa akin ng ganito kung hindi mo ito trabaho. Ganun pa man. Salamat pa rin dahil binubuwis mong buhay mo para sa akin. Tumayo na siya, dinala ang pinggan na pinagkainan at nilagay sa lababo. Kapag tapos ka na, ilagay mo rito. Ako nang bahalang maghugas. Akma na itong tatalikod at aalis na sana nang hindi ko na napigilang magsalita. Okay, aaminin ko na. Undercover agent nga ako. Pero hindi kita nililigtas dahil trabaho lang. Sa ilang linggo nating magkasama, naawa ako sa'yo at hindi ko alam kung bakit. O baka gusto na kita. Pag-amin ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko at inamin ko ang maliit na damdaming matagal nang nagpapagulo sa puso ko. Alam kong mali dahil kontrata lang naman ang plano nating kasal. Pero kung sakaling matuloy yun, hindi ko alam kung anong susunod na gagawin ko. Pero ngayon, ang nasa isip ko na lang protektahan ka laban sa mga tao nagbabalak sa'yo ng masama. Hindi ko akalaing lalapitan ako ng binata. Kinabig niya ako sa bewang at nagkatitigan kami. Titig na tila napapasok kaming pareho. Ngunit mula sa mga tingin yon, naglapat ang aming mga labi. Tila may sariling buhay ang aming mga labi na nag-usap sa pamamagitan ng halik. Halik na hindi na namin mapigilan pa. Tila muntik na kaming makalimot sa lahat. Sweetie, pwede bang unahin na natin ang honeymoon? Hindi ko na yata kayang pigilan ang sarili ko ngayong gabi. Baka. Ngunit kapwa kami napalingon nang marinig namin ang ilang malalakas na putok ng barela. Sabay kaming napadapa. Napatingin kami sa mga basag na bubog ng salamin ng bintana. Mabilis kaming nagtago sa ilalim ng lamesa. Lalabas na sana ako mula sa pinagtataguan namin para tingnan kung saan mismo nanggagaling ang putok ng barela. Ngunit hinila ako ng binata. Ano ka ba? Hindi mo kailangan salubungin ng bala. Ako na lang ang titingin. Total alam kong ako ang gusto nilang patayin. Ngunit hinila ko siya. Sira ka ba? Ako ang pulis sa ating dalawa at ako ang dapat nagpuprotekta sa'yo. Hindi mo kailangang pigilan na gawin ang trabaho ko. Hanggang ngayon, trabaho pa rin ako sa paningin mo. Akala ko ba mahal mo na ako? Bakit gusto mong hayaan kitang suungin ng panganib? Pwede ba, Anthony? Hindi to ang oras para dyan. Kailangan kong hulihin ang kriminal na yon para masiguro ko ang kaligtasan mo. Ngunit mahigpit akong niyakap ng binata. Kung kaduwagan ang tingin mo sa ginagawa ko, okay lang. Pero pipigilan kita na puntahan ng kriminal na yon. Dahil mahal kita, hindi ko kayang mawala ka sa akin, Juana. Sana naman sundin mo ko kahit na ngayon lang. May gigil sa tinig na utos ng binata. Ngunit nagpumiglas ako. Wala akong ibang gustong gawin kundi ang mahuli ang kriminal upang makalaya na si Anthony sa lahat ng takot at pangamba nito. Wala na akong pakialam kung masuong sa panganib ang buhay ko. Kung hindi mo kayang mawala ako, makinig ka sa akin please. Kasi mas kaya kitang protektahan. Pareho tayong makakaligtas. Hindi ako papayag na mapahamak ka. Okay? Sundin mo ko. Halos maiyak na akong pakiusap sa binata. Ngunit sa pagitan ng aming pagbubuno upang magawa ang aming mga paninaniniwalaan,
unti-unti naming naramdaman ang pagbukas ng pintuan. Nakita namin ang anino ng mga paa. At pagkatapos ay nagsalita ang lalaking alam kong may hawak ng barela. Nabosesan agad namin ng lalaking yon. Kung hindi lang nangingialam ang babaeng pulis, matagal na sana kitang napatay, Anthony. Akala ko marami pa akong oras kaya hindi ko tinutuloy. Kaya lang alam ko nang booking mo na ako. Alam ko na rin, alam ng babae niya na isang undercover agent na akong hinahanap niya. Tumawa pa ito ng malakas. Akala ko ba wala kang tiwala sa mga pulis? Pero pulis rin palang pipiliin mong pakasalan. Ibang klase ka talaga, Anthony. My best friend. Sigaw nito na may halong galit at gigil. Inihanda ko ang sarili ko. Nagsisisi ako at hindi ko nabitbit ang baril ko. Ngunit ano man ang mangyari, nakahanda akong pigilan ang lalaki na kunin at saktan si Anthony. Anthony! Alam kong nandyan ka. Lumabas ka na kung ayaw mong unahin kong barilin ng babae mo. Ikaw lang naman ang kailangan ko ngayon. May malaking deal kang dapat pirmahan. Para naman maging akin ang buong kumpanya kapag wala ka na. Narinig namin may ilang kalalakihan na pawang mga tauhan ito ang pumasok rin sa loob ng kabahayan. Kung alam ko lang na nalaman na rin pala niya ang property kong to. Hindi na sana tayo dumito. Isang malaking pagkakamali. Pabulong na sinabi yun sa akin ni Anthony. Anthony! Ano? Hindi ka pa ba lalabas? Nakikita ko kayo ng kasama mong babae. Alam ko kung saan kayo nagtatago. Lumabas ka na at huwag kang magtago sa palda ng babae mong pulis. Ano? Naalala mo ba sa kanyang mama mo na pinatay ng mga kriminal? Ang walang kwentang ina mo na isang pulis na hindi kayang humuli ng isang pipitsuging gangster na gaya ko. Sabay na nanlaki ang mga mata namin ni Anthony. Natakpan ko ang bibig ko dahil sa pagkabigla. Tanga ka. Hindi mo man lang ako pinaginalaan. Nilapitan kita sa burol ng mama mo para makuha ang tiwala mo at maitayo ang kumpanya. Ako ang pinakamalaking kakompetensya ng ama mo. At ang mama mo ang nakatuklas ng operasyon namin. Kaya siya ang pinatay ko. Ikaw ang nilapitan ko para makuha ang gusto ko. Pero masyado kang sigurista. Ayaw mo akong pabayaan. Ngayon kailangan ko ng kumpanya. Nakuyom ni Anthony ang mga palad niya at halos masuntok ang sahig. Mabilis akong lumapit sa kanya at pinigilan siyang magpadala sa galit. Calm down. Kapag nagpadala tayo sa galit, tiyak na tayong magiging talo. Hintay nating magsabi niya ang lahat ng mga krimen na ginawa niya at gagawin pa lang. Tumango lamang si Anthony. Napansin kong pilit niyang pinipigilan ang galit sa dibdib. Ilang sandali siyang tahimik bago tila nakaisip ng bagong itatanong sa lalaki. Jules, ikaw palang matagal na nagtatangka sa buhay ko. Kahit kailan hindi kita pinaghinalaan. Ngayon sabihin mo sa akin, sino-sino pang mga kasabot mo na miyembro ng pamilya ko? Sabihin mo! Napahigpit ang pagkakahawa ko sa braso ni Anthony. Sa wakas, naharap na namin ang taong matagal naming hinahanap. Pero hindi pa pala doon natatapos ang lahat. Dahil kung may makasabot si Jules sa loob mismo ng pamilya Vanguard, kailangan naming malaman kung sino sila bago pa kami tuluyang mapalibutan. Tuloy nang nabunyag ang tunay na mukha ni Jules. Siya pala ang mastermind sa pagtatangka sa buhay ni Anthony at maging sa pagkamatay ng kanyang ina. Pero mas nakakagulat ang sinabi niya. May makasabot siya sa pamilya Vanguard. Sino-sino kaya ang mga yon? Ating alamin. Malakas na tawa lamang ang pinakawalan ni Jules bago nagsalita. Sino pa? Ang mabait mong bunsong kapatid. Sinigawan nito ang lalaking nagtatago sa likod ng padera. Art Blue, lumabas ka na riyan at gusto kong makilala ng pinakamamahal mong kuya. Nagulat ako nang makita ang paglabas ni Art Blue. Hindi talaga inakala ni Anthony na pagtataksilan siya ng sarili niyang kapatid. Sorry kuya, tinatakot niya kasi ang mami na iba-blackmail niya kaya napilitan ako. Sasabihin daw niya kay Papa na siya ang tunay kong ama. Kaya nagawa ko yun. Nagpapaawang sabi ni Art Blue, ngunit maya-may tila baliw na tumawa ng malakas. Pero ang totoo, siya talagang tunay kong ama at kaming dalawang nagtulong para pabagsakin kayo.
Kaya naman lumabas na kayong dalawa ng kasama mong pulis para pirmahan ng dokumento. Sa ganun, mapag-isipan ko pa kung bubuhayin namin kayo. Sigaw pa ni Jules na itinuring na kaibigan ni Anthony. Hayop ka, Jules. All this time niloloko mo lang pala ako. Kung nalaman ko lang na mas maaga na ikaw ang pumatay sa mama ko, hindi ka nahahantong sa oras na to. Dahil masyado kang masunuring anak, hindi ka man lang nag-imbestiga. Ngayon, makukuha ko na kung anong dapat sa akin. Ang kumpanyang pinaghirapan nating buuin. Akin lang dapat ang lahat ng ito. Kayo, hanapin silang iharap sa akin. Utos pa nito sa mga kasamahan. Agad na nagsikilos ang mga lalaki at kumalat sa loob at labas ng bahay. Hindi alam ng mga ito na nasa may kusina kami at nasa ilalim ng lamesa. Mabilis kong inihanda ang sarili ko upang makalaban sa sinuman at makakuha ng barela. Boss, nakita na namin ang baril nila. Ngunit bago pa nakakilos ang lalaki, hinila ko na ang paa nito, kaya't nabuwala. Nanlalaki ang mga mata nito nang makita kami sa ilalim ng mesa. Agad kong sinipa ang mukha ng lalaki at inagawan naman ni Anthony ang hawak nitong baril. Mabilis kaming nakalabas sa ilalim at nadampot ko rin ang baril na nakapatong sa mesa. Agad kong tinutok yon sa mga lalaki at isa-isang pinaputokan sa hita ang mga ito. Tapos ay sinabayan ko ng malakas na sipa sa mga kamay na may hawak na baril. Nagtalsikan ng mga yun sa malayo. Sumuko na kayo kung gusto niyo pang mabuhay. Parating ng mga pulis at wala na kayong tatakbuhan pa. Sigaw ko sa mga lalaki at sa 2 taong pinakamalapit sa binata. Alam kong nai-report na ni Lara sa mga pulis ang location namin. Jules, Art Blue, alang-alang sa mga pinagsamahan natin. Sumuko na kayo. Ano? Ako susuko? Kahit kailan hindi ko gagawin yon. Hindi nga ako napasuko ng ama't ina mo. Sa'yo pa kaya? Silang dahilan ng pagbagsak ng mga kabuhayan ko. At hindi pa nakontento ang ama mo. Pati ang mahal kong asawa kinuha sa akin. Hindi ako papayag na hindi kita mapatay ngayon. Tinaas nito ang baril at tinangkang barilin si Anthony. Ngunit napapikit kami nang makarinig ng malakas na putok ng baril. Tumama yon sa kamay ni Jules. Napasigaw siya sa tindi ng sakit. Tumigil ka na! Huli ka na! Huwag ka nang manlaban. Inaaresto ka namin sa salang pagtatangka sa buhay ni Anthony. Katakot-takot na kaso ang haharapin mo. Ganun pa man, may karapatan kang manahimik dahil lahat ng sasabihin mo'y maaaring gamitin laban sa'yo. May karapatan kang kumuha ng abogado. Sabi ng chief namin na biglang dumating sa eksena. Agad niyang pinusasan sina Jules at Art Blue. Kuya, patawarin mo ko. Ayokong makulong. Sigaw pa ni Art Blue, ngunit hindi na ito nilingon ni Anthony. Hanggang sa tuluyang madala ng mga pulis ang lahat ng mga kriminal. Sa wakas, natapos din ang bangungot na matagal nang gumugulo sa buhay ni Anthony. Nabunyag ang katotohanan tungkol kay Jules sa pagkamatay ng ina ni Anthony at sa pagtataksil ni Art Blue. Ngunit para sa akin, hindi pa rin nagtatapos ang lahat. Dahil sa gitna ng misyong yon, may isang bagay akong hindi inaasahang matatagpuan. Ang sarili kong puso. Makalipas ang 1 buwan, matagal kaming hindi nagkita ni Anthony. Umalis siya ng bansa upang asikasuhin ang iba pa niyang negosyo na tinangkang angkinin ni Jules. Habang nasa kulungan ng matalik niyang kaibigan, nakabinbin pa rin ang mga kaso nito. Isang araw, nakatanggap ako ng utos na puntahan si Anthony sa opisina nito dahil nalaman ng kapulisan na naroon na siya sa bansa. Isang empleyado ang naghatid sa akin patungo sa loob ng opisina. Pagpasok ko pa lang, nakita ko na si Anthony na agad na napatayo mula sa kinauupuang swivel chair. Agad siyang lumapit sa akin. Tipid siyang ngumiti habang nakatitig sa mga mata ko. Ipinatatawag ka nila para sa statement. Ngunit natigilan ako nang hawakan niyang mga pisngi ko at marahan akong hagkan sa mga labi. Halik na hindi ko na natanggihan. Ngunit maya-may naisipan ko siyang itulak palayo at sampalin ng malakas. Napatingin siya sa akin at nagtatanong ang mga mata kung bakit ko siya sinampal. Hindi ka na nadala.
Dapat hindi ka nagtitiwala sa taong kakikilala mo pa lang para hindi naaabuso ang kabaitan mo. Aalis na ako. Yun lang ang pinunta ko rito. I miss you, Juana. Ikaw ba? Na-miss mo ko? Biglang lumapit muli ang binata at niyakap ako buhat sa aking likuran. Ngunit mabilis kong inalis ang mga kamay niya. Tapos na ang misyon ko. Siguro dapat na rin kitang kalimutan. Talaga bang kaya mo kong kalimutan? Alam mo, Juana, sa lahat ng mga nangyari sa buhay ko, wala akong pinagsisisihan. Nagawa mo nila yun sa akin. At least hindi akong nagkulang sa pagkakaibigan namin. Hinarap niya ako at saka iniangat ang baba ko. Pinakatitigan ako sa mga mata. Ganon din sa'yo, Juana. Mahal kita. At kapag mahal mo ang isang tao, hindi ka dapat matakot na magtiwala sa kanya. Mahal kita. Kaya pagkakatiwalaan kita ng paulit-ulit. Ganon ang pag-ibig. Tandaan mo yan. Sa sinabi niyang yon, hindi ko na napigilan ang pagpatak ng aking mga luha. Anthony! Mahal din kita. Sorry kasi naisip ko na hindi ako karapat-dapat sa'yo. Sigaw ko, sabay yakap ng mahigpit sa binata. Niyakap din ako ni Anthony ng mahigpit at saka ako hinagkan sa mga labi. Juana, ituloy na natin ang kasal natin. Ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Sa pagkakataong yun, hindi na ako nag-isip pa. Hindi na ako pulis na nasa isang undercover mission. Hindi na ako peking fiancé. Ako na lang si Juana, isang babaeng nakahanap ng pag-ibig sa lalaking una niyang nakilala bilang isang kaso. Makalipas ang isang taon, tuluyan na akong umalis sa aking tungkulin bilang pulis. Hindi dahil pinagsisihan ko ang pagiging pulis, kundi dahil dumating ang panahon na gusto ko ring bigyan ng pagkakataon ng sarili kong mabuhay sa piling ng taong minamahal ko. At higit sa lahat, may panibagong buhay na lumalaki sa aking sinapupunan. Isang araw, magkatabi kaming nakaupo ni Anthony sa aming tahanan. May dala siyang mga prutas at maingat na nilapag sa center table bago niya hawakan ang kamay ko. Honey, kumusta na ang baby natin dyan sa tummy mo? Umupo siya sa tabi ko at marahang hinaplos ang tiyan ko. Ayos lang naman, honey. Medyo magalaw na siya kaya eto, parati na lang akong nakaupo. Ngumiti ako habang pinagmamasdan ang mukha ng asawa ko. Makalipas ang ilang segundo, bigla siyang nagtanong. Honey, hindi ka ba nagsisisi sa una at huling misyon mo? Bilang pulis ang kaso ko? Napangiti ako. Hindi, honey. Wala akong dapat pagsisihan. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil tinupad mong pangarap ko na magkaroon ng normal at masayang buhay kasama ka. Thank you so much, honey. And I love you. I love you more, Juana. Salamat sa iyo dahil ikaw ang hero ko. Hinagkan niya ako sa mga labi. Napahawak ako sa tiyan ko habang nakatingin sa aming dalawa. Minsan pala, ang pinakamagandang misyon sa buhay ay hindi ang paghuli sa mga masasamang tao. Hindi rin ang paglutas sa pinakamahirap na kaso, kundi ang matagpuan ng taong handa mong pagkatiwalaan, mahalin at makasama habang buhay. At sa dami ng panganib na hinarap ko bilang isang pulis, hindi ko kailanman inakala na ang pinakamalaking panganib na haharapin ko ay ang pag-ibig. Pero hindi ko yun pinagsisihan. Dahil sa isang misyon, akala ko'y magiging una't huli ko na bilang isang pulis. Natagpuan ko ang lalaking naging una at huli kong pag-ibig. At mula noon, nagsimula ang aming tunay na buhay bilang mag-asawa. Biniyayaan kami ng mga anak at ng isang tahanang puno ng tawanan, pagmamahal at mga alaala. Sa huli, si Anthony ang lalaking kailangan kong protektahan. Ngunit siya rin palang lalaking magtuturo sa akin kung paano mahalin, magtiwala at mamuhay nang hindi laging nakahanda sa pakikipaglaban. Dahil minsan, ang pinakamagandang pagtatapos ng isang misyon ay ang matagpuan mo ang tahanan na hindi mo kailanman
hinahanap. At para sa akin, ang tahanang yon ay si Anthony. Wakas. Ang tunay na pag-ibig ay nabubuo sa tiwala, katapatan at sakripisyo. Maging mapanuri sa mga taong nakapaligid sa atin. Ngunit huwag hayaang sirain ng takot ang pagkakataong magmahal at magtiwala. Magandang araw po sa inyong lahat at isa na namang kwento ng pag-ibig ang ating natapos ngayong araw. Kung bago ka pa lang sa aming channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga kwento. At kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayong araw, gusto ko pang malaman ang inyong mga komento. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento.